Nagbigay ng ilang detalye ang kalihim ng DILG kaugnay ng hinihinalang kinaroroonan ng dating kongresistang si Zaldico sa ibang bansa. Samantala, tumugon naman ang Malacanang sa tanong kung handa bang humarap sa investigasyon ng ICI ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling siya'y ipatawag. Si Cresley Catarong nagbabalita. Pinaniniwala ang nasa Portugal ang dating Ako Bicol Party List representative na si Zaldico ayon sa pahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa palace briefing nitong Lunes. Dagdag ng kalihim, maaaring may Portuguese passport si Ko na nakuha umano maraming taon na ang nakalipas. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede na lang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Sa tanong naman kung may group effort upang mapabilis ang pagdakip sa dating kongresista, ang tugon ni Remulla, talagang ginamit mo yung group effort. Meron naman. It is a whole of government approach to get Zaldico. The DFA, the DILG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Zaldico back to the Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet, but I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Samantala, nagbigay din siya ng tugon sa puna ng ilang sektor na ang mga naunang naaresto ay puro dilis at sapsap lang kumpara sa Pating at Balyena. Tiniyak ni Remulla na maaaresto ang mas malalaking personalidad na sangkot sa mga kaso matapos ang unang batch ng mga naaresto, ngunit binigyang diin niyang nakasalalay ito sa tamang proseso ng hustisya. Ngayon, papunta na tayo dun sa Pating at Balyena. Doon na tayo papunta. Okay. Malapit na yan. Bigyan natin ng ombudsman ng karapat-dapat na oras. Kasi si ombudsman meron siyang ethic sa pag-file ng case. Gusto niya may reasonable certainty for conviction. Nitong Nobyembre 30, nag-alab ang damdamin ng iba't ibang grupo at sektor. Muling ipinahayag ang kanilang matinding galit at pagkadismaya sa malawakang korupsyon sa gobyerno, particular sa issue ng budget insertions at irregularidad sa mga proyekto ng flood control. Iginiit nila na dahil sa katiwalian at anomalya, patuloy ang pagbaha sa maraming komunidad. Nagdurusa ang mga mamamayan at nasasayang ang pondo ng bayan. Nanawagan sila sa agarang pananagutan ng mga opisyal at hustisya para sa mga biktima ng kapabayaan. Isa sa mga pangunahing panawagan din sa mga kilos protesta ay ang panagutin ang mismong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung hindi man sa pamamagitan ng direktang ugnayan sa mga anomalya ay sa ilalim ng command responsibility. Kaugnay dito, iginiit ni Palace Press Officer at Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na hindi tutol ang Pangulo na makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung may malinaw na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa issue ng flood control anomaly. Gayunman, nakadepende anya sa komisyon kung paano ipapakita ang posibleng pananagutan ng Pangulo sa ilalim ng command responsibility. Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ililink ang Pangulo patungkol dito. Muli namang binigyang diin ng palasyo ang papel ng Pangulo sa pagsisimula ng investigasyon at ang layunin ng administrasyon na tiyakin na mananagot ang mga responsable. Tandaan po natin, ang Pangulo ang nagpasimula nito. Hindi mabubukas ang ating isipan, hindi mabubukas ang ating mga mata, hindi mabubukas ang ating tenga kung hindi mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Nais ng Pangulo na managot ang dapat na managot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresley Catarong, SMNI News.